mahaba rin ang buhok ko tulad mo. Nag-iisang tagahanga ni Rapunzel si Goldilocks. Hating gabi na nang matulog siya, tulad ng dati. Sa bukas na bintana, pumasok ang diwata ng gubat na nagpapatupad ng mga pangarap ng mga bata. Hindi niya namalaya na ang diwata ay nagmahika at umalis. Nang buksan ni Goldilocks ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang silid. Tumingin siya sa paligid at namangha nang makaharap niya si Rapunzel. Ha? Anong ginagawa mo dito? Teka lang po, hindi ako tulog ngayon at nasa kwarto ako ni Rapunzel? Wow! Rapunzel! Habang yakap ni Goldilocks si Rapunzel na hinahangaan niya at masayang nakatingin sa buhok nito, maririnig ang boses ng bruhang si Camilla. Rapunzel? Ibaba ang iyong ginintoang buhok. Narito ako. Nagmadali si Rapunzel. Naku, hindi ka dapat makita ng bruha. Tumahimik ka lang ha. At itinago si Goldilocks sa ilalim ng mesa. Ibinaba niya ang kanyang buhok mula sa bintana ng tore. Habang umaakyat ang bruha sa buhok ni Rapunzel at dumaan sa bintana, may pagkamanghang naisip ni Goldilocks. Wow, tulad ng sa mga kwento. Samantala, alam ni Camilla na may nangyari sa sandaling pumasok siya sa silid. May naaamoy ako. Teka, may estranghero ba dito sa kwarto? Wala. Baka yun yung amoy ng bagong gamot na binili mo na panggayuma mo. Baka nga, Sabi ng bruha at agad na lumabas para atupagin ng paggagayuma. Pinalabas ni Rapunzel si Goldilocks sa ilalim ng mesa at sinabing kailangan na niyang bumalik sa sarili niyang mundo at baka ikulong din siya ng bruha doon. Pero paano po ako makakauwi? Stardust! Pero maghanap muna tayo nun. Tahimik na ibinaba ni Rapunzel ang buhok niya mula sa tore. At nangunyapit dito si Goldilocks pababa nang hindi nakikita ng bruha. Maya-maya, isang pagod na pagong ang nakasalubong nila. Aling Pagong, kailangan namin ng Stardust. Alam mo po ba kung saan ito makikita? May mga nightingale sa tuktok ng puno sa tabi ng ilog. May stardust sa ilalim mismo ng pugad nila. Sabi ng pagong. Tumakbo sina Rapunzel at Goldilocks sa tabing ilog. Aakyat na sana sila sa pugad ng mga nightingale nang biglang sumigaw ang mga ito ng Ayan na yung bruha! Ayan na yung bruha! Takbo! at lumipad na sila. Tinago ni Rapunzel si Goldilocks sa likod ng puno at tumalo naman siya sa ilog at sumisid sa tubig. Kahit na nagmasid ang matatalim at nakakatakot na mga mata ng bruha sa paligid, Saan nagpunta ang Rapunzel na yon? umalis na rin siya. Hindi na kaya ang pagpigil ng hininga, umahon na si Rapunzel. Inihagis niya ang kanyang buhok sa tuktok ng puno at kumuha ng isang dakot na stardust mula sa pugad ng nightingale. Muling namangha si Goldilocks sa katapangan ni Rapunzel. Rapunzel, sana sumama ka sa akin para malaya ka na. Hindi ako makakasama sa'yo, Goldilocks, pero natutuwa ako na itinuturing mo akong inspirasyon. Sana mag-cross ulit ang landas natin. Hinihip ni Rapunzel ang stardust kay Goldilocks. Habang nagniningning ang buong paligid, pagmulat ni Goldilocks, naroon siya sa kanyang malambot na kama. Panaginip lang pala? Pero okay lang. Salamat, Rapunzel. Pinakita mo sa akin na mas mahalaga ang kabaitan, tapang at pagiging matulungin kaysa kagandahan. Nung araw na iyon, binuksan ng mangkukulam na si Camilla ang kanyang aklat ng mahika. Aha! Eto ang mahika sa oras. Handa na ako. Kailangan ko na lang ng 3 maliliit na baboy.
Sa sandaling pinitik ni Camila ang kanyang mga daliri, lumitaw ang 3 maliliit na baboy sa silid ng mahika. Ha? Santo, anyari, tulong! Pinatahimik sila ni Camila at sinabing gagawin niya silang orasan para mamanipula niya ang oras at magpakailanman siyang makakagawa ng ginto mula sa buhok ni Rapunzel. Ngunit biglang pumasok si Rapunzel sa silid. Humarang si Camila para matakpan niya ang mga baboy at sinabi kay Rapunzel, Sige na, Rapunzel. Mamasyal ka muna sa gubat. Bumalik ka na lang bago maggabi. at sinara agad ang pinto sa mukha ni Rapunzel. Medyo nang hinala si Rapunzel sa kinilos ni Camila. Ano nga ba? Mamamasyal ba ako sa gubat o dito na lang ako at mag-usisa sa plano ni Camila? Pinili ni Rapunzel na pumunta sa gubat dahil matagal na siyang hindi nakakapamasyal. Samantala, binuhusan ng masamang bruha ang mga baboy ng pulang gamot. At naging orasan sila. Kamay ng oras at kamay ng minuto. Sa sandaling pinihit ni Camila ang mga kamay ng orasan, nakita niya na gumabi na. At nang pihitin niya ito uli, naging umaga na. Gumagana! Sa kabilang banda, habang naglalakad si Rapunzel sa gubat, nagulat siya na biglang naging gabi. At pagkatapos ay araw na naman, kaya nagmamadali siyang bumalik sa tore. Nang malapit na siya sa tore, nakita niya ang inang baboy na nakatingin sa tore nang may pag-aalala. Ano pong problema, munting baboy? Bakit ka pumunta sa tore? Sinabi ng inang baboy na nawawala ang kanyang mga anak at nang sundan niya ang mga yapak nila, narating niya ang tore. Pero dahil wala ka sa tore, paano kung may ginawang masama ang bruha sa mga anak ko? Pinakalma ni Rapunzel ang inang baboy at umakyat na siya sa tore gamit ang buhok niya. Pagpasok niya sa silid ng mahika, nakita niya ang 3 orasan na wala naman dati. Isang maliit, isang katamtaman, at isang malaki. Gumalaw-galaw ang mga orasan nang makita nila si Rapunzel. Para malaman kung ano talaga ang nangyayari, hinanap ni Rapunzel ang aklat ng mahika. Nakita niyo ba yung aklat ng mahika? Oh, ayun siya! Natagpuan natin! Nang pag-aralan ni Rapunzel ang aklat, nalaman niya na ang mga baboy ay maaaring manatiling mga orasan magpakailanman kapag bilog ang buwan. Ayon sa aklat, para masira ang sumpang ito, natutunan niya na Ang tinimplang gamot sa botelya ay dapat ibuhos sa mga orasan. pero may 2 magkaibang gamot, pula at asul, sa mga botelya na nasa harap niya. Ano kaya ang dapat gamitin sa mga baboy? Ang asul na gamot o ang pula? Pinili ni Rapunzel ang asul na gamot. Pagkabuhos nito sa mga orasan, bumalik sa normal na kalagayan ang mga munting baboy at kumikislap pa. Ligtas na tayo! Yay! Salamat, Rapunzel! Sa sandaling iyon, pumasok si Camila. Anong nangyayari dito? Anong ginawa mo sa mga orasan ko, Rapunzel? Kaya bago pa siya makagawa ng anuman, sinaboy ni Rapunzel ang pulang likido kay Camila. Si Camila ay naging orasan din na nakakapaglakad. Habang kapiling na ng mga baboy ang kanilang ina, salamat kay Rapunzel, sakalang napagtanto ni Camila na mali ang mag-aksaya ng oras sa kasamaan dahil talagang napakahalaga ng oras para sa lahat. Noong araw na iyon, nagpa siya ang magandang si Rapunzel na gumawa ng cake. Naghanap siya sa buong kusina, ngunit wala siyang makitang kakao para sa cake.
Pumunta siya sa matandang babae na nakatira sa isang cookie house para humingi ng kakao. Napatitig siya ng may paghanga sa mga dingding na amoy kanela at mga bintanang gawa sa asukal at krema. Marahan siyang kumatok sa pinto. Ngunit masungit na pinagbuksan siya ng matanda na sumigaw ng, Sino ka ba? Kamusta, tita? Gagawa sana ako ng cake. Pwede po ba akong humingi ng kakao? Medyo malabo na ang mga mata ng matanda. Lumapit siya kay Rapunzel at nagrereklamong sinabi. Lahat na lang ay sa akin ang hihingi ng sangkap. Itinuro niya ang silong at sinabing, Hindi na nakakakita ng mabuti ang mga mata ko. Naroon sa istante ang kakao. Sa bungad lang. Hinawakan niya ang braso ni Rapunzel nang papasok na siya sa pinto. Huwag kang lalayo sa bungad, ha? Napakalaki ng silong. Maliligaw ka. Hindi maintindihan ni Rapunzel ang kakaibang pag-asal ng matanda. Pagbaba niya sa silong, napakadilim at magulo. Kaya kumuha siya ng posporo sa kanyang bulsa at sinindihan ito. Marshmallow, vanilya, ayun, kakao. Akmang kukunin na niya ang kakao nang makarinig siya ng mga bulong mula sa kaloob-looban ng silong. Shh! Tumahimik ka. Sa tingin ko, hindi yun ang mangkukulam. Hindi pinansin ni Rapunzel ang bili ng matanda. Kinakabahang pumaloob siya at nagsindi ng isa pang posporo. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dalawang maliliit na bata ang takot na nakatingin sa kanya mula sa loob ng hawla. Anong nangyari? Hansel? Gretel? Sinong nagkulong sa inyo dito? Kinuwento sa kanya ni na Hansel at Gretel na gutom silang naglalakad sa kagubatan at may panloloko silang pinakain ng matanda. Isa siyang mangkukulam. Ikinulong niya kami dito. Nasa bulsa niya ang susi. Gagawin niya daw cotton candy si Hansel. Nakaisip ng magandang plano si Rapunzel para iligtas sila. Sinabihan niya sila na matyaga munang maghintay doon. Umuwi siya agad at nagluto ng cake. Binudburan niya ito ng pulbos na kulay rosas at nagmamadali niyang dinala ang cake sa matandang bruha. Anong gagawin ko sa walang lasa mong cake? Ayoko niyan. Sinabi ni Rapunzel na ang cake na iyon ay mabuti sa nanlalabong mga mata. Talaga? Sige, akin na, titikman ko. Ngumuya na ngumuya ang bruha. Tapos ay inantok siya at naupo sa sopa. Gabi na ba? Gusto ko pang matulog. Lumalabas na yung binudbod ni Rapunzel sa cake ay pulbos para makapunta sa mundo ng panaginip. Kinuha ni Rapunzel ang susi sa bulsa ng mangkukulam at agad na bumaba siya sa silong. Pinalaya niya sina Hansel at Gretel sa kulungan. Rapunzel, niligtas mo kami dito at sa mangkukulam. Maraming salamat. Di ko alam na masamang mangkukulam pala siya. Mula noon ay pinamalita ni na Rapunzel, Hansel at Gretel sa lahat ng tao kung ano ang tunay na pagkatao ng mangkukulam. Wala nang bata pa ang nawala sa kagubatan. Habang ginamit ni Rapunzel ang katalinuhan para sa kabutihan, ang masamang mangkukulam naman ay nawala sa mundo ng panaginip. Noong unang panahon, nang mabalitaan ni Rapunzel na may mahabang ginintuang buhok ang tungkol sa sirko na dumating sa lungsod, tuwang-tuwa siyang bumaba sa kanyang tore at nagpunta doon. Nang makita niya ang makukulay na ilaw at mga tolda, pumasok siya. Namasyal siya ng may paghanga, ngunit nakarinig siya ng pag-iyak. Bakit kaya may iiyak sa masayang lugar na ito? Naisip ni Rapunzel. May pag-uusisang nilapitan niya ang leon na nakatalikod. Ginoong Leon, ikaw ba yung umiiyak? Medyo hindi nga masaya ang leon, pero sabi niya, Hindi ako ang umiiyak.
Nakita naman ni Rapunzel ang panda na nakasakay sa unisiklo. Panda, galing ba sa'yo ang paghikbi na yon? May pagkagulat na tumingin si panda kay Rapunzel. Hindi no. Sagot niya. Hindi ako makakaiyak habang nag-unicycle. Nagpatuloy si Rapunzel sa kanyang paglalakad nang biglang hinarang siya ng payaso. Teka muna, tumawa tayo ng konti. Pagkasabi nito ay pinaikot-ikot niya ang mga bola. Habang namamangha si Rapunzel sa payaso, parang mas malapit na ang pag-iyak. Hindi makapaniwala si Rapunzel sa nakita niya nang pumasok siya sa maliit na tolda dahil ang batang kahoy na si Pinocchio na nakatingin sa kanya mula sa loob ng kulungan ay umiiyak. Pinocchio, ikaw ba yung umiiyak? Sino ang nagkulong sa'yo ng ganito? Hindi po. Hindi ako umiiyak. Pagkasabi nito, humaba ang ilong ni Pinocchio. Iginiit ni Rapunzel na sabihin niya ang totoo, pero nang sabihin ni Pinocchio, Hindi ako umiiyak. Okay lang po ako. humaba na naman ang kahoy na ilong niya. Oh, Pinocchio, bakit ka nagsisinungaling? Ayan oh, kita mo. Humaba ang ilong mo. Sige na, sabihin mo. Bakit ka nakakulong sa hawla? Sinabi ni Pinocchio kay Rapunzel na niloko siya ng may-ari ng sirko at ikinulong siya dito. At saka, lahat po kami dito ay pinagtatrabaho ng sapilitan. Sabi niya, labis na nalungkot si Rapunzel sa sitwasyon ni Pinocchio at ng iba pa. Wala palang dapat ikatuwa sa sirko na masaya niyang pinuntahan. May maganda akong plano. Mabilis na pumunta si Rapunzel sa harap ng may-ari ng sirko. Ginoong may-ari ng sirko, ako ay sikat na salamangkero. At ito ang mahiwagang aparador. Matutulungan kitang kumita ng malaki. Agad na tinanggap ito ng ganid na may-ari ng sirko nang marinig ang tungkol sa pera. Puno na ng tao ang sirko. Pagkatapos ng nakakahangang mga palabas, nagpakita si Rapunzel sa entablado. Para sa palabas na ito, inaanyayahan ko sa entablado ang may-ari ng sirko. Inyong palakpakan! Umakyat sa entablado ang may-ari ng sirko. Pinapalakpakan siyang pumasok sa aparador. Walang malay sa mangyayari. Pagkasabi ni Rapunzel ng Hokus pokus! bawat bahagi ng aparador ay nagsara. Ang taong nakita ninyo dito ay nagpapatrabaho ng sapilitan. Masama siyang tao. Halika na mga kaibigan, umalis na tayong lahat dito. Hindi! Nagpalakpakan ng mga tagapanood nang malaman nila ang katotohanan. Sa ganitong paraan, napatakas ang lahat ng hayop. Niyakap ni Pinocchio si Rapunzel. Maraming salamat Rapunzel sa pagiging mabait at sa pagligtas sa aming lahat. Sa wakas ay naparusahan ng sakim na may-ari ng sirko na gumawa ng masama para lang sa pera. Ngunit ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa kooperasyon at pagkakaisa, tulad ng sa pagitan ni Rapunzel at Pinocchio.